Alex Ayala. Like, Oh my gosh. she's already Hindi lang basta homecoming ang pagbalik ni Alex Ila sa Maynila. Ramdam mo agad na may nagbago. Hindi lang sa laro niya, hindi lang sa pangalan niya, kundi sa bigat ng presensya niya. Mula sa pag-usapan ang 80th Open at Asian Games, hanggang sa mental toughness, pera, pressure, fashion, at pangarap niya para sa Philippine tennis, isang bagay ang luminaw sa araw na to, si Alex Ila ay hindi na lang racing star. Isa na siyang tunay na puwersa. Kung proud ka kay Alex at gusto mo ng mas marami pang ganitong kwento ng mga Pinoy na umaangat sa world stage, ay like mo ang video, mag-subscribe, at sabihin mo sa comments kung anong sagot niya ang pinakatumatak sa'yo. Pagharap pa lang niya sa media, kalmado na agad ang energy niya. Walang pilit, walang yabang, pero halatang alam niya kung sino siya. At doon pa lang, interesting na agad. Kasi madalas, kapag biglang sumabog ang pangalan ng isang atleta, doon mo makikitang nababago rin sila ng spotlight. Pero kay Alex, parang kabaligtaran. Mas sumisik Rocket ship. to just rocket ship. And pa grounded. Isa sa mga unang tanong sa kanya ay tungkol sa Asian Games. At direkta ang sagot niya, kasama iyon sa plano. Walang mahabang paikot, walang drama, simpleng kumpirmasyon lang na gusto niyang lumaban. Pero ang bigat ng simpleng yes na iyon dahil ibig sabihin, kahit mas lumalaki ang opportunities niya sa international circuit, dala pa rin niya ang hangaring maglaro para sa bansa. Pagdating naman sa IGIG Open, hindi rin siya nagbitiw ng grand declaration na parang kailangan. something I think about Wimbledon and me, Ang mindset niya, match ilay match. Round ilay round. Siyempre, gusto niyang marating ang pinakamalayo at manalo, pero hindi siya nakakulong sa sobrang laking expectation na pwedeng sumakal sa performance. At dito mo makikita ang maturity niya. Hindi siya nagpapaalipin sa hype. Marunong siyang manatili sa proseso. Isa rin sa pinakaimportanteng lumabas sa usapan ay kung ano ang natutunan niya sa sarili mula nang pumasok siya sa professional tennis. At ang sagot niya ay hindi tungkol sa fame, hindi tungkol sa validation, at hindi rin tungkol sa rankings. Ang sinabi niya, natutunan niyang kontrolin ang emosyon niya. Hindi para mawalan ng emosyon, kundi para hindi iyon ang kumontrol sa kanya. Sa totoo lang, iyan ang klase ng sagot na hindi mo inaasahan sa batang atleta maliban na lang kung talagang dumaan na siya sa pressure, pagkatalo, pagod, at mga sandaling kailangan niyang tibayan ang loob niya. At habang lumalalim ang usapan, napunta rin ito sa isang mas personal at mas makulay na bahagi ng pagkatao niya, ang pagyakap niya sa pagiging Pilipino sa pamamagitan ng fashion. Tinanong siya tungkol sa mga subtle Filipino touches na ini-incorporate niya sa style niya, pati na rin sa pagsusuot niya ng terno at Filipiniana sa malalaking events. At ang ganda ng paliwanag niya rito. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng aesthetic. Isa itong tribute sa kultura niya. Isang tahimik pero matibay na paalala kung saan siya nanggaling. Pero ang mas maganda, hindi lang siya nagsusuot ng mga ito dahil representasyon sila ng bansa. Sinuot niya rin dahil, sa totoo lang, nararamdaman niyang maganda siya sa mga iyon. At mahalagang detalye iyon. Kasi ang kultura, kapag dala mo hindi lang dahil obligasyon kundi dahil genuinely mo itong mahal, mas nagiging totoo ang impact. Ikinuwento pa niya kung paano raw sobrang ganda ng pakiramdam niya nang isuot niya ang sampagita look noon at nang magsuot siya ng Filipiniana na parang prinsesa ang pakiramdam niya. At habang tumatanda raw siya, mas na-enjoy niyang tuklasin ang sarili niyang style. Kung bibigyan daw siya ng mas creative freedom sa on-court outfits, doon palalo siya magiging excited na makipag-collaborate sa Filipino designers. At kung ilalarawan niya ang style niya, girly daw siya, pero may confidence at kaunting edge. Hindi pa raw niya lubusang nahahanap ang final version ng style niya, pero masaya raw siyang dumaraan sa prosesong iyon. At kung iisipin mo, parang hindi lang iyon tungkol sa fashion. Parang refleksyon din iyon ng buong journey niya bilang atleta at bilang babae, still evolving, still exploring, pero mas malinaw na kaysa dati. Nang tanungin naman siya tungkol sa mental toughness, walang script na textbook ang dating ng sagot niya. Hindi raw ito isang bagay na may hiwalay na exercise o checklist. Hindi ito tipong magte-train ka ng utak sa loob ng 10 minuto at okay ka na. Sa buhay daw ng professional athlete, lalo na sa tennis, araw-araw mo itong napapractice. Laging may pressure. Laging may expectation. Laging may boses sa loob mo na gustong mas gumaling, mas manalo, mas patunayan ang sarili mo.
At sa gitna ng lahat ng iyon, kailangan mong humarap ng diretsyo. Iyon ang tunay na mental training. Isa sa mga mas human at relatable na tanong ay kung may mga normal na bagay ba siyang hindi na magawa ngayon dahil masikat na siya. At dito lumabas ang isa pang side ni Alex na maraming makakarelate. Sabi niya, dito sa Pilipinas, mas mahirap na nga dahil ramdam ang atensyon ng mga tao. Sa abroad, mas may space siya. Pero ang mas tumama ay ang sinabi niyang sa tuwing umuuwi siya, parang iba na ulit ang sitwasyon. Mas marami ng event, mas sunod-sunod ang commitments, at kung minsan, hindi na niya halos mabigyan ng sapat na oras ang pamilya at mga kaibigang kasama niya mula pagkabata. Ang bigat noon dahil ipinapakita nitong may kapalit din ang kasikatan kahit gaano pa ito kaganda tingnan mula sa labas. At kahit ganoon, hindi siya nagreklamo. Bagkus, malinaw niyang sinabi na sobrang grateful siya sa lahat ng nararanasan niya. Tuwing umuuwi raw siya, masaya siya. Iyon ang tono niya sa halos lahat ng sagot niya, honest, pero hindi bitter, real, pero hindi dramatic. Tinanong din siya kung may buhay ba siya sa labas ng tennis. At ang sagot niya, at pinipili niyang alagaan iyon. Kasi kapag masyado kang nakalubog sa trabaho o career, madaling kainin yon ang buong pagkatao mo. Isa raw sa goals niya sa simula ng taon ay ang magkaroon ng mas maraming kaibigan sa tour, at masaya siyang mayroon siyang mga espesyal na koneksyon sa ilan sa mga kapwa manlalaro niya. Mahilig din daw siyang lumabas kasama sila kapag nagtutugma ang schedules. Mahilig siyang sumubok ng bagong lugar at tikman ang pagkain ng bawat bansang napupuntahan niya. Nagsisimula na rin daw siyang magbasa. Hindi man madali para sa kanya ang magkaroon ng physically demanding hobbies dahil ibinubuhos niya na ang lahat sa tennis. Kitang-kita mong gusto niyang manatiling buo bilang tao, hindi lang bilang atleta. At nang tanungin pa siya tungkol sa time to love and time to love, napakagaan pero napakaganda ng sagot niya. Sabi niya, napakaraming pagmamahal sa buhay niya. Mahal niya ang pamilya niya, ang trabaho niya, ang mga kaibigan niya, at ang sarili niya. Simple pero sobrang lakas. Kasi sa mundong sobrang bilis manghusga at mang-pressure, ang kakayahang sabihin ng buo na mahal mo ang sarili mo ay isa ring anyo ng lakas. May isa ring masayang bahagi ng usapan tungkol sa shopping at pera, at dito muling lumabas ang practical side ni Alex. Nabanggit ang biruan nila ni Zineb Sonmez tungkol sa pagbili ng matching Bottega bags at kung ngayong mas malaki na ang kinita niya matapos ang malalaking tournaments, matutuloy na ba iyon? Nakakatawa ang premise pero naging seryoso rin ang sagot niya sa tamang paraan. Ang pinakauna raw niyang investment ay hindi luho kundi kinabukasan niya. Mahilig daw siyang mag-ipon at maging maingat sa pera. Bata pa raw siya, kaya maswerte siyang ginagabayan siya ng pamilya niya sa tamang pag-manage ng finances. At nang tanungin kung ano ang smart money habit na maipapayo niya sa Gen Z, napakalinaw ng perspective niya. Para sa kanya, ang best investment ay iyong investment sa future mo, pero iba-iba raw ang itsura niyan para sa bawat tao. Sa kanya, nagtitipid siya sa ilang luho at pinag-iisipan niyang mabuti bago bumili. Pero may mga bagay na hindi niya tinitipid. Recovery, physio, masahe, nutrition, supplements, doktor, at maging maayos na biyahe kapag kailangan para sa performance. Ibig sabihin, hindi lang basta pag-ipon ang tingin niya sa pagiging responsable sa pera. Marunong din siyang gumasto sa mga bagay na nagbabalik ng value sa katawan, career, at long-term future niya. Isa sa pinakamatamis na sandali sa usapan ay nang mabalikan niya ang memorya tungkol sa chubby cheeks, ruffled socks, at light-up shoes. Tinanong siya kung bakit iyon ang pumasok sa isip niya sa malaking panalo niya laban kay Iga Swiatek. At ang sagot niya, sa huling changeover raw, doon biglang pumasok sa isip niya ang imaheng iyon ng sarili niya kasama ang lolo at kuya niya. Isang napaka-personal at sentimental na alaala. Ang ganda ng moment na iyon dahil ipinapaalala nito na sa pinakamatinding pressure ng professional sports, may mga biglang lumilitaw na alaala na mas malalim pa sa competition. Hindi lang laro ang dala ng isang atleta sa court. Dala rin niya ang kabuuan ng pagkatao at pinanggalingan niya. May nagtanong din kung ano raw ang mas nagbago matapos ang kanyang Wimbledon run, ang tingin ng tao sa kanya o ang tingin niya sa sarili niya. At isa ito sa pinakamatitibay niyang sagot. Hindi raw niya masasabi kung paano siya tinitingnan ng ibang tao, pero para sa sarili niya, wala namang nagbago. Alam daw niya ang hirap at trabahong pinagdaanan niya. Alam niya kung sino siya. At napakahalagang alam